Welcome back guys! Today, ang topic natin ngayon ay ang operations with integers. Tutukuan ko kayo kung paano yung mga madadaling ways upang matuto tayong mag-multiply ng integers, mag-divide, mag-add, tsaka mag-subtract. Before tayo magsimula, nais ko lang ipalala sa inyo na ang rules natin sa multiplication at saka sa division ay iisa lang. At ganun din sa addition and subtraction para hindi kayo mas mahirapan. Okay, proceed tayo. Multiplication and division. Ito lang yung mga dapat nyong tandaan. Kapag parehas yung sign or like signs, always positive yung sagot. Halimbawa, positive times positive, yung sagot is always positive. Negative times negative, yung sagot is always positive. Ganon din sa division, positive divide positive is always positive. Negative divide negative is always positive. So tandaan, lahat ng like signs na operation ng multiplication at division is always positive. Okay, punta naman tayo sa mga unlike signs o hindi magkakapareho yung sign. Una, kapag i-multiply natin yung positive sa negative, ang sagot is always negative. At kung baliktad naman, mauuna yung negative times positive, ang sagot is always negative. Ganun din sa division, positive divide negative, always negative. Tsaka negative divided by positive ay negative. So tandaan, lahat ng unlike signs are always negative. Tandaan, bago magsimula, lahat ng like signs are always positive. Lahat naman ng unlike signs o hindi magkapareho ay negative. Halimbawa, meron tayong negative 7 times negative 5. Yung sa 7, meron tayong negative. At saka yung sa 5 naman, meron tayong negative. Tandaan yung rules. Kapag parehas yung sign, always positive. Kapag unlike signs o hindi magkaparehos, always negative. So, sa unang halimbawa natin, meron tayong magkapareho, dalawang negative. So alam naman natin na kapag pareho silang sign, ang sagot natin ay always positive. So ngayon, anong sagot ng 7 times 5? 7 times 5 is always equal to 35. So the answer is positive 35. Susunod na halimbawa, meron tayong 8 at saka negative 2. Tingnan natin yung mga sign. Yung 8 merong positive, yung 2 merong negative. So, ano yung rules kapag hindi magkaparehas? Always negative. So, 8 times 2 equals 16. So, ang sagot dapat natin is negative dapat kasi hindi magkaparehas yung sign at 16. So, negative 16. Ito naman, sa divide. Ganun pa rin yung rules. Meron tayong negative 4, tsaka meron tayong negative 2. At yung operation ngayon is division. So, magdi-divide tayo. So, parehas yung sign. So, ang sagot dapat natin is positive. Then, 4 divided by 2 is always 2. Okay, so 2 yung sagot. Next naman, yung unlike sign. Sa 12, meron tayong positive. Yung 3, meron tayong negative. So, ang sagot dapat natin is negative. Then, 12 divided by 3 is 4. So, meron tayong negative. At saka yung sagot ng 12 divided 3 is 4. Ito naman tayo ngayon sa mga halimbawa. Pwede mong i-pause ang video upang sagutan yung mga halimbawa at i-resume yung video upang i-check kung tama yung mga sagot nyo. Halimbawa, meron tayong dito number 1, 6 times negative 8. So, check natin yung mga sign nila. Yung 6, meron tayong positive. Yung 8, meron tayong negative. So, tandaan kapag unlike sign, always negative. So, dapat negative yung sagot natin. Then, i-follow yung operation, 6 times 8. Ganun lang kadali. 6 times 8 is equal to 48. So, negative 48 yung sagot. Next, number 2, meron tayong negative 5, meron tayong negative 9. So, kapag parehas yung sign, always positive. So, sagot natin is positive. Then, i-follow yung operation, 5 times 9 equals 45. So, positive 45. Next, number 3, check yung sign. Meron tayong negative, tsaka negative. So, sagot natin is positive dapat kasi like sign is equal to positive. Then, i-follow yung operation, 63 divide 9
which is 7. Next, number 4, follow yung sign, negative 36, positive 9. So, unlike, dapat ang sagot natin is negative. Negative. Then, follow yung operation, 36 divide 9. Meron tayong 4. Next, yung 12 naman may positive, yung 6 naman may negative. Unlike sign na naman, hindi dapat sila magkapareho, dapat negative yan. Lagyan natin ng negative, i-follow ang operation, 12 times 6, 12 times 6, meron tayong 72. Next example, negative 4, negative 9, parehas yung sign, dapat positive yung sagot. Then i-follow yung operation, 4 times 9, 36. Next, dito naman tayo punta. So, ang technique dito is, i-partner nyo sila. So, pwede nating i-partner itong si 5 and 3. So, ang sagot niyan is positive. Itong si 1 at saka si 3 naman. So, negative at saka positive. So, dapat negative. Ngayon, ito na yung natira. Si positive at saka negative. So, hindi sila magkapareha. Unlike sign. So, dapat negative yung sagot natin. Okay. So, meron tayong check natin yung sign. Negative, negative, negative at saka positive. Then, unlike signs, so negative yung sagot. Then, i-follow yung operation 5 times 3 times 1 times 3. Meron tayong negative na sign kasi unlike. Then, yung sagot sa times natin is 45. And yung huling halimbawa ay 36 divide negative 3. Check ang sign, positive, tsaka negative. So, negative dapat ang sagot. So, lagyan natin ng negative. Then, yung follow yung operation, 36 divide 3. Meron tayong 12. Okay. Very good guys. Parang magaling na kayo mag-answer nito. Bago tayo pumunta sa susunod natin na operation, yung adding at saka subtracting, ituturo ko muna sa inyo kung paano tanggalin yung mga parentheses. Kasi sa adding at saka subtracting, ang kailangan na natin tingnan is yung mga sign ng mga numbers. Yung katabi nila sa left side. Halimbawa nito, yung titingnan lang natin dito is yung mga sign lang nila. Upang mas madali natin i-add or subtract. Ito lang yung titingnan natin. So, paano natin maging ganito? Dapat alam natin yung multiplication. Kaya, inuna natin yung multiplication kasi magagamit natin yun sa adding and subtracting. Halimbawa, dito. So, meron tayong mga parentheses. So, 7. So, positive dito. So, pag ipagsama natin yung unlike sign, di ba? So, dapat negative dito. Tsaka ito naman, unlike sign na naman. So, dapat negative dito. So, ngayon, wala ng parenthesis, mas madali na siyang isolve. So, ang sagot dyan is negative 12. So, dito naman, meron tayong negative at saka negative. Ano gani yung rules? Kapag pareho yung sign, always positive. Ito na naman, parehas yung sign, negative, negative, then positive. So, mas madali siyang isolve kasi wala na yung parenthesis. 7 plus 5 equals positive 12. So, proceed na tayo doon sa rules natin sa adding and subtracting. Addition and subtraction. So, kapag like sign, tandaan guys, dapat dito pa lang maintindihan nyo na agad upang mas madali na lang mag-add at saka subtract. Tandaan, kapag like sign sa addition and subtraction, always tayong mag-a-add. Tandaan na, kapag pareho yung mga sign, wala na kayong ibang gagawin, kundi always natin silang i-add. Itatak sa isipan, kapag parehas yung sign, i-add natin always. At i-copy yung sign nila. Ganun lang kasimple. Halimbawa, meron tayong 2 at saka 3. So, tingnan yung mga sign. Tanggalin muna natin yung parenthesis. Diba? Tinanong ko kanina, kailangan tanggalin tong mga parenthesis. So, yung 2 dito, so positive at saka positive. So, dapat ang sagot natin mamaya dito is positive yon. Yung 3 naman, positive. Ito, positive at saka positive. Dito, dalawa. So, dapat positive din yung 3 natin mamaya. Tingnan natin. Proceed natin. So, ngayon, tama yon. So, naging positive talaga, di ba? Yung tinanong ko kanina, yung pagtanggal ng parenthesis. So, positive at saka positive. Positive ang sagot dito. Ito, positive at saka positive. Positive din dito. So, ngayon, parehas sila ng sign. So, ano ang rules kapag parehas yung sign? Dapat always natin sila i-add. So, 2 plus 3 equals 5. So, positive at saka positive, parehas yung sign, i-add lang always. Then, ano yung sign nila dalawa? Positive, di ba? So, positive lang din yung sagot.
may imaginary na yan na siya na positive dito, guys. Alam nyo na yan. Yung sa introduction ng integers, alam nyo na yan na may imaginary. Hindi na nilalagyan ng positive na symbol. Next, proceed tayo. So, ito. Parehas sila ng sign na negative. So, tanggalin na naman yung parenthesis. So, negative at saka positive. So, negative 2 dito. Dito, positive at saka negative. So, negative 3 dito. Dapat ganito yung itsura ng next set na equation kapag wala na yung parenthesis. Okay, meron tayong negative 2 at saka negative 3. So, parehas sila ng sign, guys, ha. Tandaan, parehas ng sign. Ayan, no? Parehas ng sign. Then, wala na ibang gagawin. I-add always kasi parehas ng sign. Ang sagot is 5. So, ngayon, anong sign nila? Yung magkaparehas, ba may negative? So, dapat negative din yung sagot natin. So, sa sunod na halimbawa, ganoon pa rin. Tanggalin yung parenthesis. Tanggalin to. So, ito magiging 2 dapat. So, ito negative at saka negative. Yung rules ng multiplication, parehas gawing positive. Then, 3. So, dapat ganito yung itsura ng equation natin na walang parenthesis. So, yun ang sagot. So, parehas yan ng sign. So, 2 plus 3. Alam natin yan. So, 5 ang sagot. Parehas ng sign. So, always i-add. Then, copy yung sign nila. 5 lang. Sunod na halimbawa, negative 2 at saka negative 3. Tanggalin ang parenthesis. Negative 2 minus 3. Then, check yung mga sign. Negative 2 at saka negative 3. Parehas ng sign, di ba? Kapag parehas yung sign, always i-add. So, add natin sila. So, 5 ang sagot. Then, ano yung sign nila? Dalawa, negative. Ganun lang kasimple, guys. Lahat ng pareho ng sign, wala na kayong ibang gagawin kundi i-add. At saka, kopyahin lang yung symbol nila. Punta naman tayo sa unlike sign. Dito naman, kung kanina, yung mga parehas ng sign, ay i-add natin always. Ngayon naman, i-subtract naman natin. Pero hindi tayo basta-basta mag-copy ng sign. Dapat yung pinakamalaki na digit lang yung i-copy natin na sign. Unang halimbawa, meron tayong negative 2 at saka 3. Tanggalin yung parenthesis. Ito na yung itsura. Meron tayong negative 2 at saka positive 3. So ngayon, sino yung pinakamalaki sa kanilang dalawa ngayon? So alam natin na si 3 yung malaki. At saka alam din natin na unlike, hindi sila pareho, si negative at saka positive, hindi sila pareho. So dapat tanggapin natin na meron talaga mga bagay-bagay na hindi magkapareho. So kapag hindi magkapareho yung sign, ang gagawin is always mag-subtract. So ang sagot natin dito is, alam na natin, 3 minus 2, always 1. Pero anong symbol ang gagamitin? Yung may bilog dyan, yung 3, kasi positive siya, so dapat positive yung sagot. O yan, so 1 yung sagot. Copy lang yung symbol ng 3 kasi siya pinakamalaki, positive siya. Next naman halimbawa, ganun pa rin, tanggalin yung parenthesis. Ang magiging itsura na equation natin is 2 minus 3. Ngayon, yung sino yung pinakamalaki na digit? Si 3. Okay? Next, ano ang sign ng digit natin na pinakamalaki? Si 3, which is negative. So, dapat yung sagot natin is negative. Then, i-follow yung rules. 3 minus 2, kasi hindi sila magkapares ng sign, mag-minus tayo. 1 always ang sagot. Next, ito naman, tanggalin yung parenthesis. Ang magiging itsura is negative 2 plus 3. So, hindi sila magkaparehas. Negative 2 at saka positive 3. So, ang sign ng pinakamalaki natin dito na digit is ang 3 na naman. At saka hindi sila magkapareho. Negative at saka positive. Parehas lang sila sa halimbawa dito kanina. Pero dito is addition yung ginamit na main na operation at saka dito subtraction yung ginamit na main na operation. Okay, huling halimbawa, positive 2 minus 3. Okay, tanggalin yung parenthesis, 2 at saka negative 3. So ngayon, positive na yung 2 natin, at saka negative yung 3 natin. Always naman, ang given natin na equation is yung 3 yung pinakamalaki, yung sign niya is negative. So dapat negative yung sagot natin. Okay, ayun nga. So 3 yung pinakamalaki na digit. So 3 ang i-follow na sign, negative, negative. Then i-minus sila kasi hindi magkapareho. 1 ang sagot. Tandaan guys,
Kapag like sign, always mag-add. Unlike sign, always mag-subtract. Ganun lang. Then kapag sa like sign, i-copy lang yung sign, at saka unlike naman, i-copy yung pinakamalaki na number. Okay, ito naman, worksheet para sa adding and subtracting. Pwede nyo i-pause yung video upang sagutan yung mga halimbawa, and then i-resume yung video upang i-check kung tama ba yung mga sagot nyo. Okay, number 1, meron tayong 3 plus negative 7. Tandaan, kapag like, i-add at saka copy yung sign. Unlike, always mag-subtract at saka i-copy yung pinakamalaki na digit. Yung symbol or yung sign ng pinakamalaking digit. So, tanggalin muna natin yung sa ano natin. So, positive tsaka negative. So, i-change yung equation, tanggalin yung parenthesis. So, positive, negative. Anong sagot doon sa multiplication? Always negative. So, ayun na, yung bago. Papakita ko sa inyo guys kung bakit naging negative 7 yan. Ito kung bakit naging negative 7 dito is dito siya galing. 'Di ba? Yung rules natin sa multiplication na kapag magkaiba yung dalawang sign is always negative. So, ito mas madali na siyang tingnan kasi positive 3 tsaka negative 7, unlike sign, so dapat mag-subtract tayo. 7 minus 3, ang sagot natin is 4. Pero anong sign ang gagamitin natin? Positive ba or negative? Okay, very good. Negative ang gagamitin kasi si 7 yung pinakamalaki. Then yung ginagamit niya is negative. So dapat negative din ang gamitin natin. So negative 4 yung sagot. Next, number 2. Tanggalin yung parenthesis, negative 10. So negative 10 plus 12. So hindi sila magkaparehas na naman. So dapat mag-minus tayo. At saka yung pinakamalaki natin dito is si 12. Si 12 yung pinakamalaki natin. Yan, siya pinakamalaki. So dapat ang sagot natin is positive. Then mag-minus lang kasi hindi sila magkapareho. So 12 minus 10, ang sagot natin is always 2. Then ang sign is dapat positive kasi si 12 ang positive. Next, number 3, tanggalin ng parenthesis. Maging negative 5 at saka positive 8. So dito guys, anong sagot natin dito? Positive o negative? Okay, very good. Positive kasi si 8 na naman yung pinakamalaki, which is ang sign niya is positive. Then, ang sagot natin is positive. Then minus lang kasi hindi magkapareho. 8 minus 5, which is 3. Next, number 4, tanggalin ng parenthesis. Negative 4 plus 6. Ang sign na naman ngayon is kay 6, positive pa rin. Ganun pa rin. Unlike sign, always mag-minus. Okay, so 2 ang sagot. Next, number 5, unlike sign pa rin. So, ganun pa rin. Mag-subtract. Dito sa worksheet na to, marami yung halimbawa ng unlike sign. Wala pa tayong na-encounter na parehas ng sign. Baka mamaya. So ito, negative 8 plus 12 is equal to positive 4. Bakit siya positive 4? Kasi ang pinakamalaki dito is 12. So siya ang i-follow natin, positive din. Hindi magkapareho, mag-subtract. Number 6. Okay, magkadikit na naman. Positive at saka negative. So dapat negative yung equation natin mamaya. 6 minus 11 dapat yan. Check natin. Okay, 6 minus 11. So, sino ang pinakamalaki? Si 11. Ang sign niya is negative. So, dapat negative ang sagot. Then, 11 minus 5. 11 minus 6 pala is 5. So, ayan pa rin. Bakit naging negative? Kasi negative 11 ang pinakamalaki din. Minus. Next, number 7. Ganun pa rin. Unlike sign na naman. Negative 7 plus 2. So, hindi magkapareho. Subtract na naman. Pero ang sign is mag-follow sa pinakamalaki, negative 7. So, dapat ang sagot is negative. Okay, negative 5. Nag-subtract tayo ha kasi hindi magkapareho. Okay, eto na. Meron na tayong like sign sa number 8. Tanggalin yung mga parenthesis. So, ang itsura niyan is, eto na. Oh, mapareho sila. Positive and negative. So, negative yan. Negative 12, negative 5. So, ngayon guys, meron na tayong halimbawa ng like sign. Ito yung halimbawa ng like sign. So kapag pareho ang sign, i-add natin sila, di ba? Tandaan, i-add kapag like sign, then copy the sign. So para sa negative, so negative yung sagot natin. Alam na natin. So 12 plus 5, 17.
Then, ang sign is negative. So, negative 17. Okay, next. Ito pa, halimbawa ng like sign. Change mo na ang equation. Tanggalin yung parenthesis. So, positive, negative. So, dapat negative yan. Negative 12 minus 1. Okay, negative 12 minus 1. Parehas ng symbol, parehas ng sign. Negative at saka negative. Okay, i-add. 12 plus 1, 13. Then, ang sign na ginamit nila is mga plus. So, dapat, mga negative. Negative, dapat yung sagot natin dyan. Negative 13. Okay, negative 13 nga. And then, last na halimbawa is negative 9 plus 11. Tanggalin yung parenthesis. Ang giging itsura niyan is negative 9 plus 11. Unlike siya. So, balik tayo doon sa rules natin na kapag unlike, always mag-subtract, then copy the larger, yung pinakamalaki. So, ang pinakamalaki dyan is si 11, then ang sign niya is positive. So, dapat ang sagot natin is positive, at saka ang operation na gamitin is subtraction. 11 minus 9, alam natin yan na 2, then dapat positive. Kasi positive si 11, okay, positive 2. Doon lang guys, dito natatapos yung topic natin sa operation ng integers. Naway marami kayong natutunan o mas natulungan kayo kung kayo ay nahihirapan sa operation ng integers. Tandaan lang, pwede nyo po ulitin yung video upang mas mahasa kayo sa operation. Tandaan, kapag nahihirapan kayo dito, ang pinaka-the best na gawin is always mag-practice. Humanap kayo ng mga ways kung paano nyo mas matandaan. Kung nahihirapan pa rin kayo, huwag kayong mapagod na mag-practice kasi lahat naman ng mga magagaling ay nag-umpisa din sa pagiging mahina sa ganito na topic. So, ang payo ko lang is mag-practice kayo about sa integers kasi magagamit nyo to sa higher na mathematics. Yun lang guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe sa video natin at mag-comment down below kung ano yung mga gusto niyo na ma-feature na next video upang matulungan kayo sa mga topic nyo sa mathematics. Thank you guys. Have a nice day and God bless you always.